Gawa ng Lord ito, mas kami sasabihin nyo, I have to go and share the word of God. I have to reach that man, that woman for the glory of God. Amen! My favorite friend, my partner in BOT, siya yung aming leader sa BOT. Sabi ko niya, you know how I live the whole time I was with you. Paul lived and worked among them 2 to 3 years, not as a distant celebrity, but with daily presence. Si Paul, mga kapatid, is always accessible. Madaling lapitan, always available. Yun ang isang karakter na magandang tularan kay Apostle Paul. Amen. Accessible siya, kapatid. Pangalawa, makita natin dito, Paul served the Lord and the church humbly. Andun sa kanya yung humility. Amen. Maalala ko yung DS ko, si Pastor Andrea, ang sabi niya nun, Pastor, sabi ko, ang bilis naman ng promotion ko. I was just served and saved 1998. 2020, naging district director na ako. 2022, naging pastor na ako. 2021, naging district treasurer na ako. Then 2021, naging district superintendent na ako. Naging national director na ako ng WM. Ako din may pastor rin. Police first term. Tapos naging district superintendent na ako. Hanggang ngayon, sabi ko kay DS, masabi hata akong kan. Baka yumabang ako. Sabi ko, ano kung sabi niya? Sister Joseph, I believe in you because you have surrendered everything sa ating Panginoon and you have already reached the highest position in the marketplace. Basta sabi niya, you stay humble. Ano man ang mararating mo, stay humble and maintain that teachable spirit. Amen. Amen. So sabi ko, be humble. Pag tayo pagdadala sa mga president natin, yan ang karakter na Apostle Paul. Sabi ka dito I have done the Lord's work humbly. Sabi sa verse 19, kung gina natin humble, hindi lang accessible, pero humble. When I serve the church humbly, and ang ito pa, Paul served the church compassionately. Sabi mo, compassionately. And with my many tears may also mean an emotion of passion and joy. It may also mean endurance in difficult times. Sa verse 31 ng Acts 20. So be on your guard. Remember that for 3 years I have never stopped warning each of you night and day with tears. Makita nyo talaga yung compassion talaga ni Paul. Pinawag nila palagi. Pinawag nila na kanyang pagkaran. Hindi sila mag-delay. Hindi sila mag-backslide, hindi sila maglamig. So, makita mo talaga yung compassion niya, yung awa niya sa mga souls na mailapit sa kanya. Amen. Compassionately. Isa po nga sa kalabi, compassionately. Yun ang kailangan natin, mga kapatid. Hindi yung I don't care attitude. Hindi yung Solomon. Ang tawag ko, Solomon eh. I don't care. Yung nagsosolo. Ay sabi ko sa mga gamilas, ako, mag-ano ka muna, mag-boragin ka dapat play. Sabi ko, Solomon na eh. Bakit BS? Isa-isa ka lang para wala kang kasama. Solomon. Solomon. Bago yun na. So, ang tawag ko sa kanila, Solomon. Kasi we need people, we need people. Saka, paano mo maibigay yung compassion mo, yung pagmamahal mo, yung attention mo, kung ang alam mo sarili mo lang. Kaya, pero dito, walang Solomon. Sabi mo sa kasama yung sabi mo, hindi ka Solomon. Hindi si Solomon na Solomon. Sino ka kasi nag-iisa, may isang, we will care about others, that is Solomon ang tawag namin. Ano pa? All serve the Lord in the church courageously. Ayan na. Kasi hindi pa power with the Holy Spirit. Amen. Kagaya rin natin mga kapatid. Hallelujah. We are so courageous to go for mission dahil we are already empowered by the Holy Spirit. We are already immersed in the Holy Spirit. Amen.
I never shrank back from telling you what you needed to hear, either publicly or in your homes. He didn't only teach the topics that pleased him, he proclaimed it all. Hallelujah. So makita niyo dito, Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayo mag-abot. Anyway, andyan na. Andyan na ang Holy Spirit na kasama natin, na nag-empower sa atin, na nag-guide sa atin, nag-teach sa atin. Kaya kayo, bumayin tayo. Full formation. Hindi tayo mag-abot. Mas kasigyan, mataas man kung ano ang klase ng kaharap natin. We can penetrate them. We can share the good news because we have the power of the Holy Spirit. Ibigay ng Panginoon sa atin. Amen! Kaya hindi na kami matakot. Kami yung pag-ibig, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Mawalan ka ng pera. Huwag kang matakot. Liwanan ako ano ba? Makapunta ako sa kasilan. Pagdating ko na huwag kang matakot. Bahala ang Panginoon sa iyo. Amen! If God sends you out, pag pinalabas ka ng Panginoon, huwag ka na pag-isip sa iyo, yes, Lord, I will go. Dahil alam ni Lord kung ano ang pagkukulang mo. Alam ni Lord kung ano ang kailangan mo. And my God will supply all my needs. Amen! Hallelujah! Yan, hindi lang excessively ang concern mo, Paul, hindi lang humbly, hindi lang compassionately, hindi lang steadfastly, ito pa pala na ulo ko ito, steadfastly. Yan, I have endured the trials that come to me from the past of the Jews. So, steadfast talagang hindi. Sa ibang ewan, namin nagiginag, kung namin sa ibang na pa, sabihin mo, ang not been shaken. Talaga stay talaga. Sa kanya, pure. Kaya ito, even though I'm persecuted, sometimes I am being misunderstood. Sabi ko, gawa ng Lord ito. Mas kaya sasabihin nyo, I have to go and share the word of God. I have to reach that man, that woman for the glory of God. Amen! Pag-iba tayo dyan, steadfast tayo dyan, steadfastly, talaga niya po sa Paul. Courageously, at yun dito, steadfastly at serve the Lord in the church. Consistently. Sabi mo, consistently. He preached a consistent message to Jews and Greeks. He wanted to preach all the word to God all people. Hindi ko ano sinasabi, isa lang, salvation. Verse 21 sabi niya, I had one message for Jews and Greeks alike. The necessity of repenting from sin and turning to God and of having faith in our Lord Jesus Christ. Amen. Isa lang. Ay, huwag kayo matakot. Isa lang. I-memorize natin. Good news. Repentance. Yun lang naman sabihin natin eh. Ayun, bakit tayo matakot? One message lang. Huwag ka nang mag-isip ng marami ba dyan. Huwag ka nang mag-internet. Ano sinasabi mo nga, Iglesia ni Cristo. Okay, ulit ko naman yan. Basta isang message natin. Amen? The good news. Repentance. Salvation. Wala na iba. Kaya ako lang, yun lang eh. Alam ko, siguro nyo gusto sa ginagamit ko na. Ay, ante, pag mamatay ka, saan ka pumunta? Sabi ko, ante ko, saan ko pala, ano yung white, ano ba, galing nila. Yung ano, kalap ko yan. Yung, wala, ayun, basta ko na, hindi ko lang kung religion na yun, yung naam yung whites lang. Pag mamatay ka, ante, saan ka pupunta? Langit. Sigurado ka? Oo. Bakit? Yung mali. Hindi lang ang pupuntahan mo. Sabi ko sa kanya, hindi ano? Hindi ano? Oo. Kasi, ang mga naman ay ganito. Kasi sinabi ko na, si Jesus ka lang. I explain to her yung salvation. Sabi niya, ano ba? O sige na, sabi niya, nasawa na ako sa iyo. Masensent ako sa Panginoon. Nabuo natin siya. Kasi wala siya magpunta sa impyerno. Isa lang ang message ko sa kanya, salvation, repentance, si Jesus, goodness, wala na. Kaya sabi ko sa kanya, wala akong pinag-aralan, wala akong alam, testimony mo lang kapatid, mas magama, mas malakas pa yan, mas hindi ka na mag-share ng word. Sa akin na, hindi ako nag-share ng word sa asawa ko, sa tatay ko. We did never
heard a word. Kasi wala nga gusto mag-witness tayo sa amin. Dahil pinag-awayan kami kung sino nagpasok. At sino matawagan baptisan, mag-aaway yung dalawang pastor namin kung sino mag-baptize. Sabi, ako nag-press sa kanila, ako nag-aaway hanggang sa inyo naman yung water baptisan namin. Pero ang tatay ko, my ex-boyfriend, my lover and my husband now, na-save siya dahil sa testimony ko. How God changed my life. Amen! Wala yung pwede sabihin, yung testimony lang, yung bukas, ang problema ko dito wala dito eh. Sa amin, sabi ko sa inyo, ang dami-dami nyo. Hindi na kayo masyadong pag nagbibigay ng testimony, pati testimony, hindi na dami ko pa. Kaya wala dito. Amen? O, pagkakan natin pa ito. Sabi niya dito, for I have not this dated, verse 27, to proclaim to you the whole will of God. So makita niyo dito mga kapatid, Paul lived an exemplary lifestyle when he was with the Ephesian church. He lived what he preaches. He walked the talk. Talagang pagbiyagan na, isusuro na. Kaya ko sa Tagalog yun. He lived what he preaches. Ganda niya yun. Naman niya ng talaga. So ito ang mga kapatid. Christians need to live an exemplary lifestyle, either privately or publicly. An exemplary lifestyle is a life of service. True service requires both a right message and a right life. Kaya nga eh, yung first day natin, ano ba? Immerse sa truth. Total surrender. Pinalong pa rin pastor sa